Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Lado. Taong 1981, San Jose, Occidental Mindoro. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nakatira ang pamilya ni Lado malapit sa Sagingan. Napakalapit lang nila noon sa baryo, kung kaya't hindi naging mahirap para sa kanila na bumili ng kanilang pangangailangan. Sa edad niyang 15 taong gulang, siya na parati ang kasama ng kanyang ama sa paglilinis ng kanilang lupa. Marami silang saging, halos bulto-bulto ang bunga kapag anihan, at kapag sinuswerte, malaki din ang kanilang kinikita na siya namang napupunta sa kanilang mga pangangailangan sa loob ng 1 taon. Bagaman maraming dumadaang salapi sa pamilya ni Lado, labis-labis ang kanyang pagtataka, gawa ng hindi ito tumatagal sa kanila. Yung tipong naglalaho na lamang yon kahit wala naman silang ginagastusan. Ilang ulit na din nilang pinag-usapan ang tungkol sa bagay na yon, ngunit hindi nila alam kung ano ang nangyayari sa kanilang ipon. Akala ni Lado nagkataon lang ang lahat, subalit dumating ang punto na doon niya nalaman ang mga bagay-bagay na tuluyang nakapagpabago sa kanyang buhay. Isang araw, habang naglilibot sila ng kanyang ama sa Sagingan, nakasilay sila ng isang puno na merong 2 puso. May mahahaba ding bunga ang saging na yon na siyang umagaw sa kanilang atensyon. Paglapit nila rito, mariin naman nila yung tinitigan habang nananatiling walang imik. "Tay, bakit ho kakaiba ang bunga at puso ng saging na yan?" tanong ni Lado sa kanyang ama. "Ewan ko anak, baka nagkataon lang. Huwag mo na yung pansinin. Mas maraming puso, mas maraming bunga," sagot naman ito sa kanya. Matapos nilang mag-usap, agad naman nilang tinahak ang daan patungong looban ng Sagingan. Lahat ng mga nadaanan nilang nakahambalang na sanga ng puno sa daan ay kanilang kinukuha upang maging malinis ang taniman. Masyado kasing mapanganib roon kapag madumi, sa kadahilanang doon nagtatago ang mga ahas. Sa pagdating nila sa dulong parte nito, bumungad sa kanila ang mga nagsisitaasang talahib na medyo malapit na sa kanilang tanim. Habang pinagmamasdan nila itong dalawa, panay naman ang paglinga-linga ng kanyang ama sa buong paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, dali-dali naman silang umalis para makapagpahinga. Sa pagdating nila sa kanilang tahanan, naging abala naman noon si Lado sa pagtulong sa kanyang ina. Yun palagi ang kanyang trabaho matapos niyang sumama sa kanilang padre de pamilya. Maliliit pa kasi ang mga kapatid niya at ang sumunod sa kanya nasa edad 6 pa lamang. Kinagabihan, kagaya ng ordinaryo nilang buhay, maaga pa silang naghapunan upang hindi sila gaanong mangapa sa dilim. Nagtitipid din kasi sila noon sa gasera, lalo pat malayo ang bilihan ng langis sa kanilang tahanan. Ilang oras pa ang lumipas, tuluyan na ngang natahimik ang buong paligid. Sila doon, panayang pagpapaantok sa kanyang sarili, gawa ng nahihirapan siyang matulog. Nakatatlong kape kasi siya noong hapon, kaya na may kahit anong gawin niya, hindi siya dinadalaw ng antok. Dahil sa napakainit sa kanyang silid, nagpasya siya noong buksan ng bintana. Wala naman siyang katabi, kaya nasisiguro niya na walang magagalit sa kanya. Sa muli niyang paghiga sa kanyang higaan, bigla namang nabaling ang kanyang atensyon sa labas ng kanilang tahanan
nang makarinig siya ng mga mahihinang pagyapak papaloob sa sagingan. Dala ng kanyang kuryosidad, dahan-dahan siyang tumitig sa siwang ng bintana. Pagsilay niya doon, bumungad ang kanyang amang nakasuot ng salakot, naglalakad ng nakapaa patungo sa loob ng sagingan. Madali niya yung nasilayan, gawa ng napakaliwanag ng gabi noong mga oras na yon. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, iba't ibang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan. Unang beses pa lang kasi niyang nasilayan ang kanyang ama na lumabas ng 10 oras. Dala ng kanyang labis na pagkabahala, nagpasya siyang sundan ito upang makita kung ano ang gagawin nito sa loob. Masyado kasi siya doong nag-aalala, lalo pat wala yung dalang gasera. Habang binabagtas niya ang daan, panay naman ang kanyang pagmamasid sa buong paligid. Maigi niyang pinakiramdaman ang buong lugar sa takot na baka meron doong magpakita sa kanya ng biglaan. Kahit bata pa itong si Lado, labis siyang naniniwala sa mga nilalang na hindi nakikita. Minsan na din kasi siyang nakasilay ng multo, kaya na may hindi niya maitatanggi ang pag-iral ng mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas. Nadako na nga siya sa kalagitnaan ng kanilang taniman kung saan doon niya nasipat ang kanyang amang nakaupo sa gilid ng puno ng saging na merong 2 puso. Nakapikit ang mga mata nito at panay ang pagbubuka ng labi nito na para bang merong binabanggit na mga kataga. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid doon ni Lado, labis-labis naman ang kanyang pagtataka, gawa ng hindi niya alam kung bakit yun ginagawa ng kanyang ama. Maya-maya pa, bigla na lamang nabaling ang kanyang paningin sa harapan ng kinaroroonan ng kanilang padre de pamilya nang makarinig siya ng isang malakas na paglagabog ng saging. Kasabay ng pagsilay niya sa puno ng nabuwal nilang tanim, ay siya namang pagtayo ng kanyang ama habang sinasabayan yon ng isang napakalaking anino sa likurang bahagi nito. Dahil sa pangyayaring yon, bigla naman noong napasigaw si Lado na siyang naging sanhi upang masilayan siya ng kanyang ama. Walang sabi-sabi agad siya nitong nilapitan at mabilisang inihipa ng dasal sa noo. Anak, huwag kang umalis dyan kahit anong mangyari. Isipin mo, nanonood ka lang ng pagtatanghal. Mamaya ko na ipapaliwanag sa iyo mga bagay na iyong nakikita. Wika nito sa kanya. Matapos nitong makapagsalita, biglang bumungad sa likurang bahagi ng ama ni Lado ang isang nilalang na merong napakaputlang balat. Walang muka ang nilalang na yon at meron itong 2 mata sa balikat. Mahaba din ang mga braso nito at halos kasing taas ito ng puno ng saging. Habang patuloy niya yung pinagmamasdan, bigla naman niyang nasipat ang 5 panauhin na bumuwal ng kanilang tanim. Sa unang tingin doon ni Lado, ordinaryong tao lamang ang mga ito. Subalit pagtitig niya sa mga mata ng nilalang na yon, bigla na lamang siyang nakaramdam ng labis na pagkasuka. Dahil sa pangyayari, bahagyang hindi niya nasilayan ang mga sumunod na kaganapan. Sa muling pagsilay niya sa mga nilalang nakaharap ng kanyang ama, bumungad sa kanya ang napakapangit na pagmumuka ng animoy duwendeng singlaki ng tao. Bukod sa meron itong kulukulubot na muka, malasababoy din ang ilong ng mga ito. May mga matatalas yung mga kuko at iilang mga buhok na nagsisitaasan sa kanilang mga katawan. Napansin din noon ni Lado na walang kasarian ng mga nilalang na yon sa kabila ng pagiging hubot-hubad ng kanilang mga katawan.
Matapos niya yung masilayan, laking gulat na lamang niya nang bigla niyang marinig ang garugal na boses ng isa sa mga nilalang na dumayo sa kanilang sagingan. Tingnan mo nga naman, 2 tagapagbantay para sa iisang mutya. Sabihin mo, antingero, anong binabalak mo sa mutya ng iyong kaibigan? Wika ng nilalang. Nang marinig ito ng kanyang ama, bigla naman itong itinarak sa lupa ang hawak nitong punyal habang sumasagot ng, Wala akong hangad sa mutyang yan. Naparito ako sapagkat kinakailangan niya ng aking tulong dahil sa inyo. Kayo talagang mga demonyo. Masyadong mapanira. Pati ba naman tong engkantong nananahimik gagambalain ninyo? Pabigat na kayo sa tao. Pabigat pa kayo sa mga nilalang na nananahimik sa mundong ito. matapos nitong makapagsalita, buong lakas naman itong binunot ang kanyang punyal sa lupa. Inihipan niya yon ng dasal, pagpapakita na handa siyang pumatay ng aswang kung ito man ay hindi niya maiiwasan. Dahil sa mga senyales na ipinakita ng ama ni Lado, wala nang nagawa ang mga nilalang nakaharap nito, kundi ang sumugod. Subalit, bago pa man yun makalapit sa kanya, buong lakas na itong sinalubong ng engkantong nagbabantay sa mutya ng saging. Upang masiguro ang kaligtasan ng kaibigan niyang yon, dali-dali naman siyang lumapit sa kinaroroonan nito upang magbigay ng tulong. Habang tinataboy nila ang mga aswang, panay naman ang pagpapalipad hangin ng ama ni Lado sa buong paligid. Nang masiguro nitong may mga pamakong dasal na ang hangin, mas lalo pa nitong sinugod ng sinugod ang mga aswang hanggang sa dumating ang puntong tuluyan na nila yung nasukol sa dulong parte ng sagingan. Matapos nila yung malipol, agad din naman silang bumalik sa kinaroroonan ng saging na merong 2 puso. Akala ng ama ni Lado nagtagumpay na sila pero nagkamali siya. Sa pagdating nila sa harapan ng puno, laking gulat na lamang nito nang masipat niya ang kanyang kaibigang engkanto na biglang humandusay sa lupa. Paghawak niya sa balat nito, doon niya nasipat ang napakalalim nitong pinsala na natamo sa kanilang pakikipaglaban. Habang hindi pa nababawian ng buhay ang nilalang na yon, itinaas nito ang kaliwa nitong kamay habang dahan-dahang binubuksan ang malalapad nitong palad. Sa pagbukas nito, bumungad sa ama ni Lado ang isang kulay puting bato na nagliliwanag. Walang sabi-sabi, agad naman niya yung kinuha at mabilisang isinilid sa kanyang bulsa. Nang mapagtanto ng nilalang na nasa mabuting kalagayan na ang kanyang pinaka-iniingatan, agad din naman yung nawala ng buhay. Sa pagkamatay nito, wala ngang nagawa ang ama ni Lado kundi ang bumalik sa kanilang bahay. Pagdating nilang dalawa, halos mangiyak-ngiyak naman ang kanyang ama habang umiinom ng tubig. Tay, sino ho ba yun? Bakit niyo siya iniiyakan? Kapamilya din ba natin siya? Tanong ni Lado sa kanyang ama. Oo, anak. Kapamilya natin siya. Sa katunayan, siyang nangangalaga ng ating mga pananim para magkaroon tayo ng magandang ani. Ngayong wala na siya. Hindi ko na alam kung magkakaroon pa ng maraming bunga ang mga saging dito. Mangiyak-ngiyak na sagot ng kanyang ama. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon inilahad ni Lado ang mga bagay na kanyang nasilayan. Ipinagtapat din niya sa kanyang ama ang tungkol sa pag-abot ng kaibigan nito ng palad, subalit bigo yung ilahad sa kanya. Ayon sa ama niyang yon,
hindi pa napapanahon upang malaman ni Lado ang tungkol sa bagay na yon. Dagdag pa nito na darating ang araw na mauunawaan din niya ang lahat. Mariin kasi yung naniniwala na itong si Lado ay merong talentong minana sa yumao nitong lolo. Bukod tangi kasi si Lado sa kanyang mga anak sapagkat ito lang ang nakakasilay ng mga engkanto at iba pang nilalang sa mura nitong edad. Ang pagkakaalam kasi ng ama niya noon, nakukuha ang ganoong kakayahan sa pagsasanay upang maimulat ang iyong ikatlong mata. Sa pagsapit ng umaga, binalikan nila ang saging na merong 2 bunga upang masilayan ang eksakto nitong kalagayan. Pagdating nila sa lugar, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang halos humigit sa kalahati ng bilang ng mga punong saging na tuyot na. Animoy sa isang gabi na lumipas, naubos ang mga tubig nitong bumubuhay sa mga katawan at bunga nito. Dahil sa mga pangyayari, wala naman silang nagawa kundi bungkali ng mga saging na yon. Hindi na noon ninais pang magsalita ng kanyang ama nang sa gayoy hindi na siya makagawa pa ng kasalanan. Ilang oras pa ang lumipas, patuloy pa ring nag-iimbak si Lado ng mga tuyong saging sa talahiban. Para hindi sila mapagalitan ng kanyang ina, minabuti nilang isikreto na lamang ito pansamantala. Kampante naman noon ang ama ni Lado na makakabawi pa sila, gawa ng napakaraming mga bagong tubong saging ang nagkalat sa buong paligid. Kinahapunan, matapos ang kanilang napakahabang gawain, nagpasya silang magmeryenda habang nakatambay sa ilalim ng punong naroon sa gilid ng kanilang tahanan. Kasakasama nila noon ang mga kapatid ni Lado habang masayang sinasalubong ang pagsapit ng takip silim. Sa pagbalot ng kadiliman sa buong kalupaan, nagpasya silang pumasok na sa loob ng kanilang tahanan. Paglapit nila sa entradang pinto ng kanilang bahay, bigla naman siyang natigilan nang maramdaman niya ang malalapad na kamay ng kanyang ama. Lado, mamayang gabi bantayan mo yung mga kapatid mo. Yung nanay mo, tingnan mo din. Huwag kang mag-alala. Hindi ako papayag na basta-basta na lang silang manghimasok sa ating tahanan. Wika ng kanyang ama. Nang marinig ito ni Lado, agad naman siyang napasilay sa labas ng kanilang bakuran. Doon bumungad sa kanya ang 4 na matandang babae, 2 matandang lalaki, na merong kasamang 2 bata na halos nasa 9 na taong gulang pa lang. Sa puntong yon, doon niya napagtanto na maaaring nagbabalat kayo lamang ang mga ito, kagaya ng mga nakaraang kwento ng kanyang ama tungkol sa mga aswang. Dala ng takot at pangamba ni Lado, agad naman niyang nilibot ang kanilang tahanan upang siguruhing walang maiiwang bintanang nakabukas. Pasimple niya lamang yung ginawa para naman kahit papaano hindi siya mapansin ng kanyang ina. Matapos nilang makapagluto ng kanilang mga ulam, tahimik naman sila noong naghapunan. Sila noon, kahit anong pagpapatawa ng kanyang ina sa kanya, wala siyang lakas upang yon ay sabayan. Marami kasing pumapasok sa kanyang isipan, kagaya ng mga katanungan na, ano ang mangyayari sa paglalim ng gabi? Paulit-ulit yung naging palaisipan sa kanya na halos yun na ang naging sanhi upang hindi siya makalulo ng kahit isang butil ng kanin. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang natapos ang kanilang hapunan. Dali-dali naman noong tumungo sa kusina si Lado upang tapusin ang paghuhugas ng kanilang mga pinagkainan. Ang kanyang ina naman, minabuting patulungin na ang kanyang mga kapatid upang hindi na yon maglaro sa loob ng kanilang silid.
Sa paglalim ng gabi, tahimik na ang lahat. Si Lado na lamang at ang kanyang ama ang natitirang gising. Maya-maya pa, bigla naman niya yung nasipat na tumayo at kasabay nito ang mahinahon nitong pagbulong sa kanya ng, Isarado mo ang pinto. Lalabas na ako. Matapos niyang marinig ang sinabi nito, dahan-dahan naman siyang tumayo alinsunod sa utos ng kanyang ama. Pagsarado niya noon ang pinto, dali-dali naman siyang humanap ng siwang na maaari niyang pagsilipan. Bagaman nababahala si Lado, kahit papaano meron pa rin siyang lakas ng loob upang maging saksi sa mga susunod na pangyayari. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang amang naglalakad, doon niya nasipat ang mga matandang dahan-dahang binubuksan ang pintuan ng kanilang bakod. Pagpasok ng mga ito, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang isang matanda na biglang nag-anyong kalabaw. Napakahaba ng mga sungay nito at meron din yung matatalas na dulo. Dahil sa mga bagay na kanyang nasaksihan, halos kulang na lang nasigawan niya ang kanyang ama na tumakbo upang mailigtas nito ang kanyang sariling buhay. Subalit sa hindi malamang dahilan, ni katiting natakot sa pagmumukha ng kanyang ama, wala siyang nasilayan. Maya-maya pa, doon na nasipat ni Lado ang kanilang napakahabang talibong na dahan-dahan itong binubunot. Pagliwanag ng talim nito, dahil sa tumamang liwanag ng buwan, bigla naman ditong sumugod ang dambuhalang kalabaw. Walang habas nitong hinahampas ang matatalas nitong sungay sa buong paligid upang hindi na mabigyan ng pagkakataon ng kanyang ama para makailag. Ngunit habang papalapit ang kalabaw na yon, ni isang hakbang paatras hindi ito ginawa ng kanyang ama. Imbis na kumaripas na ito ng takbo, mas lalo pa nitong nilakasan ang kanyang pagkakahawak sa talibong upang buong lakas na hatawin ang aswang paglapit nito sa kanyang harapan. Nang mapagtanto ng kanyang ama na tatamaan na yon ang dala nitong armas, buong lakas naman niya doong itinaga ang kanyang talibong na dala. Pagtama nito sa ulo ng kalabaw, bigla naman yung natigilan at kasabay nito ang pagkahati ng ulo nito sa dalawa. Dahil sa pangyayaring yon, labis naman itong ikinagulat ng mga aswang na nagmamasid. Pagramdam ng ama ni Lado na patay na ang kalabaw, agad naman siyang lumakad ng mabilis habang ikinakarit sa lupa ang dulong parte ng kanyang armas. Sa muling pagtama ng liwanag ng buwan sa kanyang katawan, sa hindi malamang kadahilanan, bigla na lamang naglaho ang katawan ni Lado sa kinatatayuan nito. Sa isang iglap, lumitaw yon sa harapan ng isang matandang babae at kasabay nito ang seryoso nitong pagwika ng, Patay na ang isa. Ikaw na ang susunod. Matapos nitong makapagsalita, mabilisan naman nitong itinarak ang kanyang talibong sa dibdib ng matandang babae. Sa sobrang bilis ng pangyayari, halos hindi na ito nakagalaw sa kinatatayuan nito. Nang maramdaman ng ama ni Lado na tumagos na ang kanyang talibong, buong puwersa naman niya yung iniangat upang hiwain sa gitna ang matanda. Subalit dahil sa tibay ng mga buto nito, kung kaya't hindi niya yon nagawa. Nang mapagtanto niyang hindi na mabubuhay ang nilalang na yon, dali-dali naman siyang umaatras habang patuloy na nag-uusal. Dahil sa mga pangyayari, wala nang nagawa ang grupo ng mga aswang, kundi sabay-sabay na sumugod. Lahat ng mga nilalang na yon ay labis-labis ang pag-aangil na para bang gusto siya nitong pagpira-pirasuhin. May umaatake sa ere, merong umaatake sa ilalim ng lupa,
at sa lahat ng direksyon na kinatatayuan ng ama ni Lado. Dahil sa bilis ng mga nilalang na yon, kung kaya't wala na itong nagawa kundi gamitin ang kanyang nakuhang mutya. Maniwala kayo o hindi, pagkakuha ng ama ni Lado sa binhi ng saging, bigla na lamang nitong nakayang sundan ng paningin ang lahat ng aswang na nasa paligid. Kahit anong bilis ng mga ito, nagagawa niya yung masipat na parabang napakabagal lamang para sa kanya ang paggalaw ng mga nilalang. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, halos ni isang pag-atake ng kanyang mga kalaban walang tumama sa kanyang katawan. Sa bawat pag-atake ng mga aswang sa iba't ibang direksyon, sinigurado naman ang ama ni Lado na mapapaslang niya ang mga ito. Makalipas lamang ang ilang minuto, tanging mga gumagapang na aswang na lamang sa lupa ang natirang buhay. Lahat ng mga nilalang na yon ay walang awang pinatay ng kanyang ama, nang sa gayoy hindi na ito pamarisan pa. Sa pagdating ng puntong nag-iisang matandang lalaki na lamang ang natitirang gumagapang, buong puwersa naman yung hinawakan sa leeg ng kanyang ama habang nagwiwi ka ng, Hindi na dapat kayo pumunta. Ano bang akala nyo sa mutya ng saging? Napakahinang mutya! Hindi nyo ba alam, lahat ng inyong mga abilidad kaya nitong gayahin? Pagmasdan mo, ang anyo ng kauri niyong una kong kinitila ng buhay. Matapos nitong makapagsalita, tanging pagsigaw na lamang ang nagawa ng matanda habang pilit na sinasalag ang dalawang malalapad na sungay ng ama ni Lado. Akala ng aswang totoong nagpalit anyo talaga ang nagmamay-ari ng mutya, subalit lingid sa kanyang kaalaman, ilusyon lamang ang bagay na kanyang nasilayan. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad namang pumasok sa loob ng kanilang bahay ang kanyang ama na parabang walang nangyari. Nadatna nito si Ladong nakaupo sa gilid ng pinto habang tulalang nakatitig sa kawalan. Imbis na tulungan siya ng kanyang ama, tinawanan lang naman siya nito dahil sa reaksyon na kanyang ipinakita. Makalipas ang ilang araw, tuluyan nang bumalik ang lahat sa normal. Habang pinakikiramdaman ni Lado ang kanyang ama, napansin niyang wala naman doong nagbago. Kapag sa kanilang pamilya nakatuon ang atensyon nito, napakamasiyahin pa. Subalit kapag meron yung kalabang aswang, para yung demonyong batikan sa pagpapaslang. Dahil sa tangang mutya ng ama ni Lado, kung kaya't labis yung kinatakutan sa kanilang lugar. Nakilala din yon bilang isang bihasa na antingero na ang tanging pinag-ugatan lamang ay yung minsang nangyari na 2 gabay ng mutya kontra ang kanang mga aswang.